Iligpit ang basurang yan! Ang sigaw ni Doña Amalia habang itinutulak si Trinidad sa putikan. Isang buhay ang iniligtas ng mga kamay ni Trinidad, ngunit isang sumpa ang isinukli sa kanya. Habang humahalakhak ang mga De La Vega sa loob ng marangyang mansyon, naiwang dugo ang puso ang ina sa labas. Ngunit tandaan ninyo, ang kamay na nagpagaling ang siya ring magbababa sa inyo. Sino nga ba ang tunay na kriminal? Kabanata 1. Ang hatol ng bagyo. Ikaw ang nagnakaw ng singsing ko, di ba? Isang hamak na manghihilot na katulad mo, walang ibang alam, kundi ang magnakaw sa mga taong nagbukas ng pinto para sa'yo. Ang boses ni Doña Amalia ay matalim pa sa kidlat na gumuguhit sa kalangitan ng Maynila noong gabing iyon. Bawat salita ay parang latay na humahagupit sa pagkatao ni Trinidad. Sa labas, ang ulan ay bumubuhos ng walang tigil, tila nakikiramay sa bigat ng hanging dala ng baha sa lansangan. Ngunit sa loob ng marangyang pasilyo ng mansyon ng mga De La Vega, mas malamig pa sa aircon ang titig ng matandang babae. Si Trinidad ay nakaluhod sa malamig na sahig na gawa sa mamahaling marmol. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig pa mula sa halos 2 oras na pagmamasahe at paglalapat ng mga halamang gamot sa katawan ni Alejandro. Amoy luya at langis pa ang kanyang mga daliri. Ang parehong mga daliri na humila kay Alejandro pabalik mula sa bingit ng kamatayan nang dumanas ito ng matinding seizure kanina lamang. Sa kanyang kanang kamay, mahigpit niyang hawak ang isang maliit na plastik na supot na naglalaman ng gamot sa hika. Iyon ang huling barya na kinuha niya mula sa kanyang alkansya para sa anak niyang si Gabriel na naiwang humihingal sa kanilang barong-barong. Isang mitya ng buhay na pinilit niyang itawid sa gitna ng baha. Dala ang pag-asang makakawi siya agad matapos tulungan ang mayamang pamilya. Madam, hindi ko po magagawa yan. Patawarin niyo po ako. Pero ang tanging dala ko lang po rito ay ang aking panggagamot. Ang nanginginig na sagot ni Trinidad. Ang kanyang boses ay halos pabulong na. Nilalamon ang tunog ng kulog sa labas. Hindi sumagot si Doña Amalia. Sa halip, isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Trinidad. Ang tunog ng palad na tumama sa balat ay umalingaw-ngaw sa tahimik na pasilyo, kasunod ng pagtilapon ng plastik ng gamot ni Gabriel sa malayo. Huwag mong dungisan ang sahig ko ng iyong mga luhang puno ng kasinungalingan. Nakita ng security camera ang pagpasok mo sa kwarto ko. At ngayon, nawawala ang aking diamanteng singsing. Pandidiri ni Amalia habang pinupunasan ng kanyang kamay ng isang mamahaling panyo na tila ba ay nadumihan siya sa paghawak sa mukha ng babae. Kasabay nito, bumukas ang malaking pinto at pumasok ang 2 unipormadong pulis. Ang kinang ng kanilang mga tsapa ay tila nanunuya sa madilim na tadhana ni Trinidad. Iposas ang babaeng iyan, utos ni Amalia. Magnanakaw na, baka mamamatay tao pa. Sino ang magpapatunay na hindi mo sadyang nilason ang anak ko sa iyong mga kakaibang langis? Sa sandaling iyon, ang mundo ni Trinidad ay parang gumuho. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang pagbilang sa mga segundong lumilipas habang ang kanyang anak ay naghihintay ng gamot sa gitna ng bao. Ang lamig ng bakal na nakakapit sa kanyang mga pulso ay dumaloy hanggang sa kanyang kalamnan. Hindi siya makahinga. Ang bawat hininga niya ay may lasa ng pait at alikabok. Napatingin siya sa direksyon ng silid ni Alejandro. Ang lalaking kaliligtas lang niya, ang lalaking naging dahilan kung bakit siya narito, ay nakahiga pa rin doon. Walang malay at walang boses para ipagtanggol siya. Lumingon muli si Trinidad kay Doña Amalia. Ang matandang babae ay nakatayo ng tuwid. Ang kanyang mukha ay walang bakas ng awa, kundi isang mapanuring ngiti na tila nagdiriwang sa tagumpay ng kanyang panlilinlang. Alam ni Trinidad ang katotohanan. Si Amalia mismo ang nagbigay ng maling gamot kay Alejandro para mapabilis ang pagkuha ng mana at siya, ang mahirap na manghihilot, ang gagawing tuntungan para takpan ang krimeng yon. Maawa po kayo, madam. Ang anak ko, kailangan niya ng gamot na yon. Mamatay po ang anak ko. Ang pagmamakaawa ni Trinidad
habang hinihila siya ng mga pulis patungo sa pinto. Ang kanyang tuhod ay kumakaladkad sa sahig. Iniwan ang mga bakas ng dumi at ulan sa puting marmol. Isang mapait na tawa lang ang isinagot ni Amalia. Kung mamatay ang anak mo, marahil iyon ang parusa ng langit sa isang katulad mong nagnanakaw sa gitna ng trahedya. Pero dahil mabait ako, bibigyan kita ng isang pagkakataon. Huminto ang mga pulis. Lumapit si Amalia at bumulong sa tenga ni Trinidad. Ang amoy ng kanyang mamahaling pabango ay sumasakal sa hininga ng bida. Pirmahan mo ang kasunduang ito. Magiging alila ka ng pamilyang ito nang walang bayad hanggang sa mabayaran mo ang halaga ng singsing na nawala. At bilang ganti, hindi ko itutuloy ang kaso. At ang anak mo, ipapadala ko ang gamot sa kanya ngayon din. Pero tandaan mo, Trinidad, mula sa araw na ito, hindi mo na pag-aari ang iyong buhay. Akin ka na. Tumingin si Trinidad sa supot ng gamot na nakahandusay sa dumi. Pagkatapos ay tumingin siya sa papel na inilatag sa harap niya. Ang kanyang pluma ay nanginginig. Bawat titik ng kanyang pangalan na isinusulat niya ay parang isang pako na ibinabaon sa kanyang sariling kabaong. Nang matapos ang pirma, tumayo si Amalia at naglakad palayo. Ang tunog ng kanyang mga takong ay tila isang marcha ng tagumpay. Naiwan si Trinidad na nakaupo sa sahig ng presinto pagkalipas ng ilang oras, basang-basa at nanginginig. Isang katanungan ang paulit-ulit na humahampas sa kanyang isipan, mas masakit pa sa sampal ni Amalia. Ito ba ang kapalit ng paggawa ng mabuti? Sa mundong ito, may puwang pa ba ang katarungan para sa mga taong ang tanging kayamanan lang ay ang kanilang mga kamay? Sa dilim ng selda, ang tanging naririnig niya ay ang sarili niyang hikbi at ang malayong tunog ng ulan na tila hindi na kailanman titigil. Magpasalamat ka na lang at hindi ka nabulok sa loob ng rehas, Trinidad. Utang mo sa akin ang bawat hininga ng anak mo ngayon. Ang mga salitang iyon ni Doña Amalia ay tila isang malapot na putik na kumapit sa pandinig ni Trinidad habang siya ay nakatayo sa gitna ng kusina ng mansyon kinabukasan. Wala nang ulan, ngunit ang bawat sulok ng marangyang bahay na ito ay tila mas lalong nagpaparamdam sa kanya ng ginaw. Opo, madam. Maraming salamat po. Ang tanging naisagot ni Trinidad habang ang kanyang mga kamay ay abala sa paghuhugas ng mga kristal na baso. Ang kanyang boses ay tila isang anino, payat, pagod, at walang kulay. Hindi man lang siya tinapunan ng tingin ng matandang babae. Si Amalia ay nakatayo malapit sa bintana. Maingat na pinuputol ang mga tuyong dahon ng kanyang mga mamahaling orchid. Ang bawat kilos nito ay puno ng sining. Ngunit para kay Trinidad, ang bawat pag-click ng gunting ay tila isang paalala ng pagputol sa kanyang sariling kalayaan. Huwag mong isiping narito ka para magbakasyon. Ang bawat butil ng kanin na isusubo mo, ang bawat patak ng tubig na iinumin mo, ay kabayaran sa ninakaw mong dangal ng pamilyang ito. At tandaan mo ang bata. Si Gabriel, di ba? Isang tawag ko lang sa ospital, maaaring matigil ang kanyang gamutan. Kaya magpakabait ka, Trinidad. Pagpapatuloy ni Amalia, ang kanyang tono ay kalmado ngunit puno ng banta. Nang makaalis ang matanda, unti-unting nanghina ang mga tuhod ni Trinidad. Inabot niya ang bulsa ng kanyang suot na lumang apron. Doon, nakatago ang isang maliit na piraso ng tela, isang bahagi ng lumang sando ni Gabriel na dala niya bago siya tuluyang makulong sa mansyong ito. Inilapit niya ito sa kanyang ilong at huminga ng malalim. Amoy pawis ng bata, amoy gatas, at amoy ng kanyang tahanan. Iyon lamang ang tanging bagay na nagpapaalala sa kanya na siya ay isang ina pa rin at hindi lamang isang alilang walang pangalan. Trinidad, dalhin mo na ang mga kagamitan mo sa itaas. Oras na para sa iyong tungkulin. Sigaw ni Nana Rosa, ang matandang mayordoma na ang muka ay tila semento sa tigas, bagaman may bahid ng lungkot sa kanyang mga mata. Dinala ni Trinidad ang kanyang tray ng mga langis.
at mainit na tubig patungo sa silid ni Alejandro. Ang silid ay malawak, napapaligiran ng mga kurtinang velvet na kulay dugo at puno ng amoy ng gamot at kalungkutan. Sa gitna ng malaking kama, doon nakahiga si Alejandro de la Vega. Ang lalaking dati ay tinitingala dahil sa kanyang kapangyarihan at kisig ay tila isa na lamang itong lantang halaman. Ang kanyang mga pisngi ay humpak, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kisame, ngunit tila walang nakikita. Wala itong reaksyon, walang kibo, tila isang bangkay na humihinga pa. Dahan-dahang lumapit si Trinidad. Ipinatong niya ang kanyang mainit na palad sa braso ng lalaki. Dito, sa loob ng silid na ito, nararamdaman niya ang isang kakaibang koneksyon. Pareho silang bilanggo. Siya bilanggo ng isang kontrata. Si Alejandro, bilanggo ng kanyang sariling katawan. Sir Alejandro, narito na po ako. Bulong niya. Alam niyang walang sasagot. Ngunit ang pagsasalita, ang tanging paraan niya upang hindi malunod sa katahimikan ng mansyon. Sinimulan niya ang kanyang pagmamasahe. Ang bawat haplos niya ay maingat, puno ng kasanayan na naman na niya sa kanyang mga ninuno. Ngunit habang ginagalaw niya ang leeg ng lalaki upang ayusin ang unan nito, biglang napatigil ang kanyang mga kamay. Sa ilalim ng panga ni Alejandro, malapit sa kanyang lalamunan, ay may isang madilim na pasa. Hindi ito pasa mula sa isang medikal na kondisyon. Ito ay bakas ng 4 na daliri, isang mahigpit na pagkakasakal na tila naganap kamakailan lamang. Naramdaman ni Trinidad ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Tumingin siya sa pintuan, tinitiyak na walang nakakakita sa kanya. Sino ang gagawa nito sa isang taong hindi man lang kayang itaas ang kanyang kamay para lumaban? Biglang gumalaw ang mga talukap ng mata ni Alejandro at sa isang saglit, tila may isang anino ng sakit na dumaan sa kanyang mga mata. Ang boses ni Doña Amalia ay banayad, sumasabay sa maindayog na pag-usal niya ng mga dasal sa harap ng altar na puno ng mga santong ginto ang palamuti. Patawarin mo kami sa aming mga sala, gaya ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. Sa kabilang dako ng malawak na salas, si Trinidad ay nakayuko. Pilit na kinukuskos ang bawat ukit ng mga kahoy na upuan hanggang sa mamula ang kanyang mga palad. Ang bawat salita ng dasal ni Amalia ay tila isang pako na ibinabaon sa konsensya ni Trinidad. Kahit alam niyang wala siyang kasalanan, para sa mga taong nasa paligid nila, si Amalia ay isang banal na babae, isang paatron ng simbahan. Pero para kay Trinidad, ang bawat butil ng rosaryo na nagtatamaan sa mga kamay ng matanda ay tunog ng tanikalang humihigpit sa kanyang leeg. Trinidad, tawag ni Amalia nang hindi lumilingon. Ang kanyang boses ay biglang lumamig, nawala ang banal na himig. Ang dumi pa rin ng sulok na yan. Huwag mong idaan sa dasal ang katamaran mo. Magtrabaho ka. Opo, madam. Pasensya na po, sagot ni Trinidad. Ang kanyang mga tuhod ay nanginginig na sa pagod at ang hapdi ng sabon sa kanyang mga sugat sa kamay ay tila nagnanaknak. Biglang bumukas ang malaking pinto ng mansyon, isang babaeng nakasuot ng napaka-eleganteng bestida at may bitbit na mamahaling bag ang pumasok. Siya si Celestine, ang babaeng nakatakdang pakasalan ni Alejandro bago mangyari ang trahedya. Sa bawat hakbang ng kanyang matutulis na sapatos sa marmol na sahig, tila tinatapakan niya ang katahimikan ng bahay. Tita Amalia, oh my God, it's so mainit outside. Ang maingay na bati ni Celestine habang humahalik sa pisngi ng matanda. Saglit siyang tumingin kay Trinidad na tila ba nakakita ng isang maduming insekto sa sahig. Sino na naman itong bagong katulong? At bakit ang baho rito? Amoy langis ng niyog. It's so disgusting. Siya si Trinidad, ang bagong tagapag-alaga ni Alejandro. Sagot ni Amalia na may kasamang mapanuring ngiti. Huwag mo na siyang pansinin, darling. Isang kriminal na nagbabayad ng utang.
Napangiwi si Trinidad sa sakit ng mga salitang yun, ngunit nanatili siyang tahimik. Naglakad ang dalawang babae patungo sa veranda, ngunit bago sila tuluyang lumayo, narinig ni Trinidad ang boses ni Celestine na tila may pinaplano. Tita, we need to finalize the transfer of shares. Paano kung magising si Alejandro? We need his signature before anything happens. Alam mo naman ang lawyers, they are so strict with these things. Huwag kang mag-alala, Celestine. Sa kalagayan niya, isang thumb mark lang ang kailangan natin. At walang makakaalam. Sagot ni Amalia na may halong panganib sa boses. Nanginginig ang mga kamay ni Trinidad habang hawak ang basahan. Ang kanyang puso ay punong-puno ng kaba. Ano ang balak nilang gawin kay Alejandro? Habang naglalakad siya patungo sa kusina para kumuha ng bagong tubig, hinarang siya ni Nana Rosa sa dilim ng pasilyo. Walang sinabi ang matandang mayordoma, ngunit mabilis nitong iniabot ang isang mainit na pandesal na nakabalot sa tissue. Ang mga mata ni Nana Rosa ay puno ng babala at awa. Isang mabilis na pagpisil sa kamay ni Trinidad ang ginawa nito bago mabilis na naglakad palayo. Ang init ng tinapay sa kanyang palad ay tila isang maliit na sulo ng pag-asa sa gitna ng kadiliman. Nang gabing iyon, habang muling minamasahe ni Trinidad si Alejandro, hindi niya napigilang bumulong. Sir Alejandro, naririnig niyo po ba ako? Kailangan niyo pong magpalakas. May mga taong gustong kumuha ng lahat mula sa inyo. Maawa po kayo sa sarili niyo. Lumaban po kayo. Habang nagsasalita siya, napansin ni Trinidad ang isang bagay sa lamesa sa tabi ng kama. Isang maliit na bote ng gamot na kakaiba ang kulay sa mga dati niyang nakikita. Binuksan niya ito at inamoy. Isang matapang at mapait na amoy na tila lason sa kanyang pandama. Sa sandaling iyon, biglang bumukas ang pinto at pumasok si Celestine na may hawak na isang ballpen at ilang mga dokumento. Anong ginagawa mo riyan, Alila? Ang matalim na tanong ni Celestine. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatingin sa boteng hawak ni Trinidad. Bakit mo hinahawakan ang gamot niya? Are you trying to kill him? Bitawan mo yan. Sino ka para pakialaman ang mga gamot ni Alejandro? Ang sigaw ni Celestine ay tila isang matalim na kutsilyo na humiwa sa katahimikan ng silid. Mabilis na ibinalik ni Trinidad ang bote sa ibabaw ng lamesa. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa takot. Nararamdaman niya ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Tila isang ibong nagpupumiglas sa loob ng kanyang dibdib. Sa harap niya, si Celestine ay nakatayo ng tuwid. Ang muka ay puno ng pandidiri at paghihinala. Sa sandaling iyon, ang tanging nagawa ni Trinidad ay ang yumuko ng mababa. Pilit na itinatago ang kanyang mga mata na nagsisimula ng mangilid ang luha. Ang irony ng sitwasyon ay tila isang mapait na biro, habang si Celestine ay nag-aalala raw sa kaligtasan ni Alejandro. Ang mga daliri ni Trinidad ay basa pa mula sa pagmamasahe sa mga binti ng lalaki upang hindi manghina ang mga kalamnan nito. Isang gawaing puno ng pag-aalaga na hindi kailanman nagawa ng fiancé nito. Ang bawat haplos ni Trinidad ay panalangin para sa paggaling, samantalang ang bawat paglapit ni Celestine ay tila laging may dalang banta. Nang sa wakas ay umalis si Celestine matapos ang mahabang serye ng pang-iinsulto, naiwan si Trinidad na mag-isa sa dilim. Tanging ang mahinang tunog ng makinang tumutulong sa paghinga ni Alejandro ang naririnig sa loob ng silid. Umupo si Trinidad sa maliit na upuan sa tabi ng kama. Napakabigat ng kanyang pakiramdam. Tila ba ang buong mansyon ng mga De La Vega ay nakapatong sa kanyang mga balikat. Upang hindi tuluyang mawalan ng pag-asa, sinimulan niyang kausapin si Alejandro. Ito na ang naging paraan niya upang hindi mabaliw sa lungkot at pangungulila sa kanyang anak na si Gabriel. Alam niyo po, Sir Alejandro, sa amin sa probinsya, kapag ganitong oras, amoy dagat na ang paligid. Ang ulan doon ay hindi nakakatakot gaya rito sa Maynila. Ang ulan doon, parang awit na nagpapatulog sa mga bata.
Bulong niya habang dahan-dahang pinupunasan ang mga kamay ng lalaki ng maligamgam na tubig. Ikinuwento niya ang tungkol sa kanyang anak, ang tungkol sa mga simpleng pangarap niya na masira lang dahil sa isang gabi ng sakuna. Ikinuwento niya ang bawat ngiti ni Gabriel at ang bawat hapdi ng kanyang puso tuwing naaalala niya na hindi niya ito mayakap. Sa bawat salita, tila ba unti-unting nababawasan ang bigat ng kanyang kalooban. Sana po marinig niyo ako. Sana po alam niyo na may isang taong naniniwala na kaya niyo pang bumalik. Huwag po kayong susuko. Dahil kung susuko kayo, paano na po ako? Paano na ang katotohanan? Habang kinakantahan niya si Alejandro ng isang lumang oyayi na madalas niyang awitin kay Gabriel, isang himala ang naganap sa gitna ng kadiliman. Nakita ni Trinidad ang bahagyang pagkislot ng hintuturo ni Alejandro. Hindi lang iyon, isang mainit na luha ang dahan-dahang pumatak mula sa nakapikit na mata ng lalaki. Gumuguhit sa maputla nitong pisngi bago tuluyang nawala sa unan. Napatigil si Trinidad. Ang kanyang hininga ay tila napatid sa lalamunan. "Sir, Alejandro, naririnig niyo po ba ako?" Isang matinding bugso ng pag-asa ang bumalot sa kanya. Ngunit kasabay nito ay ang tunog ng pagpihit ng trangka ng pinto. Ang anino ni Doña Amalia ay lumitaw sa siwang ng pinto. Ang kanyang mga mata ay nanunuot sa dilim. "Anong ginagawa mo, Trinidad? Bakit mo kinakausap ang anak ko? Anong mga kasinungalingan ang ibinubulong mo sa kanya?" "Ano ang hawak mo, Trinidad? Bakit ka nanginginig?" Ang boses ni Doña Amalia ay parang gapang ng ahas sa sahig, malamig at nakakapangilabot. Napatayo ng tuwid si Trinidad. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa gilid ng tray. Ang maliit na bote ng bitamina na kanina lang ay sinusuri niya ay tila naging kasing init ng baga sa kanyang palad. Sa loob ng silid na yon, ang tanging maririnig ay ang mabilis na paghinga ni Trinidad at ang mahinang ugong ng aircon na tila nanunuya sa kanyang kaba. "Wala po, madam. Nililinis ko lang po ang lamesa ni Sir Alejandro," ang sagot ni Trinidad. Pilit niyang pinapatatag ang kanyang boses, kahit na sa loob niya ay parang guguho na ang kanyang mga tuhod. Ang irony ng sandaling iyon ay tila isang malupit na biro. Habang si Amalia ay nagtatanong ng may awtoridad bilang mapagmahal na ina, si Trinidad naman ang tunay na naghahanap ng paraan upang isalba ang buhay ng lalaki. Sa kanyang isipan, sariwa pa ang amoy ng likido sa loob ng bote, isang mapait at nakakasulasok na amoy na hindi kailanman magiging bahagi ng isang gamot na pampalakas. Bilang isang manghihilot na lumaki sa piling ng mga halamang gamot sa probinsya, alam ni Trinidad ang amoy ng lason kapag nararamdaman niya ito. Nang sa wakas ay lumabas si Amalia, matapos ang ilang saglit na mapanuring titig, naiwan si Trinidad na may isang mabigat na desisyon. Alam niyang ang bawat patak ng likidong yon na ipinapainom kay Alejandro ay tila isang pako sa kabaong ng huli. Ito ang dahilan kung bakit hindi bumabalik ang malay ng lalaki. Ito ang tanikalang kemikal na nagpapanatili sa kanya sa dilim. Hating gabi na nang muling bumalik si Trinidad sa silid, bitbit ang isang maliit na lalagyan ng malinis na tubig na hinaluan niya ng kaunting katas ng luya upang gayahin ang bahagyang kulay ng orihinal na likido. Ang buong mansyon ay balot ng katahimikan, isang uri ng katahimikan na tila nakikinig sa bawat galaw niya. Dahan-dahan, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng lampshade, binuksan ni Trinidad ang bote ng lason. Ang bawat patak na bumubuhos sa lababo ng banyo ay tila isang hakbang patungo sa kalayaan, ngunit kasabay nito ay ang panganib na baka may makarinig sa kanya. Pinalitan niya ang laman ng bote ng kanyang inihandang tubig. Ang kanyang mga kamay ay basang-basa ng pawis at ang kanyang paningin ay tila lumalabo dahil sa tensyon.
Para sa iyo ito, Sir Alejandro. Para sa katotohanan, bulong niya sa hangin. Ngunit habang ibinabalik niya ang bote, sa ibabaw ng lamesa, isang malakas na tunog ng pagpihit ng trangka ang bumasag sa katahimikan. Bumukas ang pinto ng malakas. Si Doña Amalia ay nakatayo sa pintuan. Suot ang kanyang kulay itim na nightgown na tila isang anino ng kamatayan. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa bote na hawak pa rin ni Trinidad. Bakit gising ka pa sa ganitong oras, Trinidad? At bakit hawak mo ang gamot na ako lang ang dapat nagbibigay? Ang tanong ni Amalia ay umalingaw-ngaw sa apat na sulok ng silid. Ramdam ni Trinidad ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Hindi niya magawang lumingon. Hindi niya magawang gumalaw. Ang tanging nararamdaman niya ay ang malamig na bote sa kanyang kamay at ang katotohanang isang pagkakamali na lang, maaaring hindi na niya muling makita ang kanyang anak. Madam, ako po ay... Balak ko lang pong painumin si Sir dahil tila nahihirapan siyang huminga. Ang pagsisinungaling ni Trinidad, ang boses niya ay halos mawala na. Lumapit si Amalia. Ang bawat hakbang nito sa alpombra ay tila isang banta. Kinuha nito ang bote mula sa kamay ni Trinidad at tinitigan ito sa ilalim ng ilaw. Ang puso ni Trinidad ay tila tumigil sa pagtibok. Nahalata kaya ng matanda? Ang katotohanan ba ay nakatakda ng mabunyag sa pinakamapanganib na paraan? Hindi ka dapat narito sa oras na ito, Trinidad. Hindi mo ba alam na ang maling pagkilos ay may katumbas na kaparusahan? Ang boses ni Doña Amalia ay parang hagupit ng hangin bago ang bagyo. Malamig, tuyo, at puno ng banta. Kinuha ng matandang babae ang bote mula sa nanginginig na kamay ni Trinidad. Itinaas niya ito sa tapat ng ilaw ng lampshade, tinitingnan ang kulay ng likido sa loob. Sa bawat segundong lumilipas, tila naririnig ni Trinidad ang sarili niyang pintig ng puso na kumakabog laban sa kanyang dibdib. Ang bawat patak ng pawis na gumugulong sa kanyang likuran ay tila ba isang laso na nagpapatigas sa kanyang buong katawan. Inilapit ni Amalia ang bote sa kanyang ilong at hininga ang amoy nito. Bahagyang kumunot ang kanyang noo. Tila kakaiba ang amoy nito ngayon. Bakit tila may anghang na hindi ko pamilyar? Madam, baka po dahil sa init ng panahon. O baka po dahil sa mga bulaklak sa labas. Ang mabilis at nanginginig na sagot ni Trinidad. Ang kanyang lalamunan ay tila punong-puno ng tuyong buhangin. Patawad po, madam. Nais ko lang pong masigurong maayos ang tulog ni Sir Alejandro. Tinitigan siya ni Amalia ng matagal. Isang titig na tila ba binabasa ang bawat lihim na nakatago sa ilalim ng balat ni Trinidad. Sa wakas, ibinalik nito ang bote sa lamesa at marahas na itinulak si Trinidad palayo. Lumabas ka na at wag na wag ko nang makikitang hinahawakan mo ang mga gamot niya. Tandaan mo ang anak mo. Trinidad, isang tawag ko lang, wala na siyang ospital na babalikan. Nang makaalis si Amalia at marinig ni Trinidad ang tunog ng pagsasara ng pinto, napasandal siya sa pader at dahan-dahang napaupo sa sahig. Ang kanyang hininga ay putol-putol, tila isang taong nalunod, nakakakuha lang ng hangin. Ngunit sa gitna ng kanyang takot, isang bagay ang pumukaw sa kanyang atensyon. Isang mahinang tunog ng paghinga na hindi galing sa makina. Dahan-dahang lumapit si Trinidad sa kama. Ang ilaw mula sa labas ay bahagyang tumatama sa mukha ni Alejandro. Doon, sa ilalim ng malamlam na sinag, nakita ni Trinidad ang pinakahihintay niyang himala. Ang mga mata ni Alejandro ay bukas. Hindi ito ang dilat na matang walang buhay na nakasanayan niya sa mga nakaraang linggo. Ito ay mga matang puno ng katinoan, puno ng takot, at higit sa lahat, puno ng pagkilala. Sir Alejandro? Ang pabulong na tawag ni Trinidad. Ang kanyang boses ay tila isang haplos ng hangin. Bahagyang gumalaw ang mga labi ng lalaki. Tila may gustong sabihin, ngunit ang kanyang lalamunan ay tuyo at mahina pa. Dahan-dahang itinaas ni Alejandro
ang kanyang nanginginig na kamay. Sa isang sandali na tila huminto ang mundo, naramdaman ni Trinidad ang mahigpit na pagpisil ng lalaki sa kanyang maliit na daliri. Isang pagpisil na hindi galing sa reflex, kundi isang sadyang pagkilos ng isang taong nagsusumamo para sa kaligtasan. Huwag kang aalis. Ang halos hindi marinig na bulong ni Alejandro. Ang kanyang boses ay parang kalansing ng tuyong dahon. Ngunit para kay Trinidad, ito ang pinakamagandang himig na narinig niya sa buong buhay niya. Takot ako sa kanya. Ramdam ni Trinidad ang init na dumadaloy sa kanyang puso. Isang kakaibang kilig na may halong sakit at pangamba. Ang lalaking ito, ang makapangyarihang De La Vega, ay humihingi ng tulong sa isang alilang katulad niya. Sa gitna ng panganib, sila ay naging magkakampi sa isang lihim na hindi dapat malaman ng sinuman. Hindi po ako aalis, sir. Nandito lang po ako. Magkunwari po tayo. Magkunwari po tayong wala pang nangyayari. Ang bulong ni Trinidad habang hinahaplos ang noo ng lalaki upang pakalmahin ito. Nagkatinginan silang dalawa, isang pagtitig na puno ng mga salitang hindi kayang bigkasin. Sa sandaling iyon, ang tensyon sa pagitan nila ay hindi na lang dahil sa takot, kundi dahil sa isang umuusbong na damdamin na ngayon lang nila naramdaman. Ngunit ang katahimikan ng kanilang sikreto ay biglang bumasag ng marinig ang matutulis na hakbang ng sapatos ni Celestine mula sa pasilyo, kasunod ng malakas na katok sa pinto. Trinidad! Are you still in there? Buksan mo itong pinto. May kailangan akong ibigay sa fiancé ko. Anong gagawin mo kung sabihin ko sa iyong wala na ang anak mo, Trinidad? Na ang bawat sentimong ibinabayad ko sa ospital ay itinapon ko na lang sa basura dahil wala ka namang silbi? Ang mga salitang iyon ni Doña Amalia ay tila isang lason na dahan-dahang kumalat sa sistema ni Trinidad. Mas masakit pa sa anumang sampal na natanggap niya. Nakatayo siya sa gitna ng malawak na garden, hawak ang mga gunting na panggupit ng damo habang ang araw ay malupit na tumatama sa kanyang likuran. Ngunit ang init ng sikat ng araw ay wala sa lamig na nararamdaman niya sa kanyang sikmura. Madam, ano pong ibig ninyong sabihin? Ang gamot po ni Gabriel. Ang sabi niyo po ay itutuloy ang suporta hanggat sumusunod ako. Ang nanginginig na sagot ni Trinidad. Ang kanyang paningin ay nagsisimulang lumabo. Ang bawat halaman sa paligid ay tila umiikot. Isang mapait na tawa lang ang isinagot ni Amalia habang maingat na humihigop ng kanyang tsa. Sumusunod. Nakita kita kagabi, Trinidad. Nakita ko kung paano mo tinitigan ang aking anak. Huwag mong isiping hindi ko alam ang mga laro mo. Kaya bilang paalala, itinigil ko na ang pagpapadala ng pondo sa ospital kaninang umaga. Kung gusto mong mabuhay ang anak mo, lumuhod ka at patunayan mong mas mahalaga ang buhay niya kaysa sa iyong kayabangan. Hindi nakapagsalita si Trinidad. Ang bawat hininga niya ay tila may kasamang bubog na sumusugat sa kanyang lalamunan. Ang imahe ni Gabriel na naghihingalo sa kama ng ospital, walang gamot, walang hanging makapasok sa kanyang maliliit na baga, ay tila isang kutsilyong paulit-ulit na itinataksil ang kanyang puso. Nang gabing iyon, pumasok si Trinidad sa silid ni Alejandro na tila isang anino ng kanyang dating sarili. Ang kanyang mga mata ay mapula at namamaga sa kakaiyak, ngunit kailangan niyang magpakatatag. Kailangan niyang maging matapang para kay Gabriel at para sa lalaking ito na tanging nakakaalam ng kanyang tunay na pagkatao. Dahan-dahan niyang sinimulan ang kanyang tungkulin. Habang hinahaplos niya ang mga binti ni Alejandro, ang mga luha ni Trinidad ay hindi na napigilan. Isa-isang pumatak ang mga ito sa puting kumot, tila mga ulan sa gitna ng tagtuyot. Sir Alejandro, patawad po. Ang pabulong niyang panaghoy. Ang kanyang boses ay basag, puno ng bigat na hindi na kayang dalhin ng kanyang balikat. Nahihirapan na po ako. Ang anak ko. Ang tanging dahilan
kung bakit ako humihinga. Kinukuha na nila sa akin. Wala po akong magawa. Isang mahirap lang po ako, sir. Kahit anong sigaw ko, walang nakikinig. Napaupo si Trinidad sa sahig sa tabi ng kama. Ang kanyang ulo ay nakasandal sa gilid ng kutsyon habang patuloy ang kanyang mahinang paghikbi. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang lahat ng pagod ng kanyang buhay, ang kahirapan, ang kawalang katarungan, at ang takot na mawalan ng minamahal. Ngunit sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, naramdaman niya ang isang mainit at dahan-dahang haplos sa kanyang buhok. Napatigil si Trinidad. Ang kanyang puso ay tila tumalon sa kanyang dibdib. Dahan-dahan niyang iniangat ang kanyang mukha. Doon, nakita niya si Alejandro. Nakatagilid ang ulo nito. Ang mga mata ay dilat at puno ng matinding lungkot at puot laban sa sariling ina. Ang kanyang nanginginig na kamay ay nakapatong sa ulo ni Trinidad. Pilit na pinupunasan ang mga luhang dumadaloy sa pisngi ng babae. Huwag kang iiyak, ang paos na bulong ni Alejandro. Ang bawat salita ay tila isang pagsisikap na lampas sa kanyang lakas. Iligtas natin siya. Iligtas natin si Gabriel. Ang pakiramdam ng mainit na palad ni Alejandro sa kanyang balat ay tila isang kuryenteng nagbigay ng bagong buhay kay Trinidad. Ang lalaking ito, na itinuturing ng lahat na isang bangkay, ay naririto para sa kanya. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo, isang pangako ng dalawang pusong parehong sinira ng iisang tao, ngunit ngayon ay sabay na bubuo ng isang bagong bukas. Sir Alejandro, salamat po. Ang tanging naisagot ni Trinidad, habang mahigpit niyang hinawakan ang kamay ng lalaki, tila ba ito ang kanyang tanging salbabida sa gitna ng malawak na karagatan. Ngunit ang sagradong sandali ng kanilang pagkakaisa ay biglang nabasag ng tumunog ang telepono sa loob ng silid. Isang tawag mula sa labas. Nanginginig na sinagot ni Trinidad ang telepono. Sa kabilang linya, ang boses ni Nana Rosa ay puno ng kaba at takot. Trinidad, magpunta ka na rito sa kusina. May dumating na telegrama mula sa ospital. Si Gabriel, kailangan na siyang operahan ngayon din, pero ayaw pumayag ng doktor dahil wala pa raw ang down payment na galing kay Doña Amalia. Trinidad, mamatay ang bata kung hindi ka makakagawa ng paraan sa loob ng isang oras. Walang pera, walang operasyon. Iyan ang batas ng mundong ito, Trinidad. Huwag kang humingi ng awa sa akin dahil ang awa ay para lamang sa mga taong marunong tumanaw ng utang na loob. Ang boses ni Doña Amalia ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan habang si Trinidad ay halos liparin ang pasilyo patungo sa silid ni Alejandro. Ang kanyang mga paa ay tila hindi sumasayad sa sahig. Ang kanyang hininga ay parang apoy na sumusunog sa kanyang dibdib. Sa loob ng kanyang bulsa, ang telegrama mula sa ospital ay tila isang hatol ng kamatayan na nakasulat sa manipis na papel. Pagpasok niya sa silid, nakita niya si Alejandro na nakasandal sa mga unan. Ang kanyang mukha ay hindi na kasing putla ng dati at ang kanyang mga mata ay puno ng katinuan na itinatago niya sa harap ng kanyang ina. Nakita ni Alejandro ang panginginig ng buong katawan ni Trinidad, ang mga luhang hindi na tumitigil sa pag-agos at ang desperasyon na tila abot langit. Trinidad, lumapit ka. Ang paos na utos ni Alejandro. Ang kanyang boses ay may awtoridad na ngayon. Isang himig na matagal nang nawala simula nang malumpo siya. Mabilis na lumapit si Trinidad at lumuhod sa tabi ng kama. Sir, si Gabriel po, ang anak ko. Kailangan siyang operahan ngayon din. Pero ayaw po ng ospital dahil pinutol ni Madam ang lahat ng pondo. Mamatay po ang anak ko, sir. Wala po akong magawa. Hinawakan ni Alejandro ang nanginginig na kamay ni Trinidad. Ang init ng kanyang palad ay tila isang angkla sa gitna ng bagyo. Makinig ka sa akin. Hindi hahayaan ng langit na mamatay ang bata dahil sa kasamaan ng aking ina.
Sa ilalim ng aking kama, may isang maliit na drawer na nakatago sa likod ng panel. Doon, may nakatagong credit card at isang lumang cellphone. Ibigay mo yon kay Nana Rosa. Siya ang magbabayad sa ospital. May sapat na pondo ang account na yan na hindi alam ni Amalia. Parang isang liwanag sa gitna ng madilim na kuweba ang narinig ni Trinidad. Agad niyang hinanap ang tinutukoy ni Alejandro. Habang kinakapa niya ang ilalim ng kama, nararamdaman niya ang bilis ng pintig ng kanyang puso. Nang mahanap niya ang maliit na kahon, tila ba hawak na niya ang buhay ni Gabriel. Sa gitna ng tensyon, pumasok si Nana Rosa sa silid. Dala ang isang maliit na plato ng tinapay at baso ng tubig. Ang kanyang mukha ay balisa, laging tumitingin sa pintuan. Inabot ni Trinidad ang mga gamit kay Nana Rosa na mabilis namang itinago ang mga ito sa loob ng kanyang damit. Huwag kang mag-alala, Trinidad. Pupunta ako sa ospital ngayon din. Sasabihin ko sa mga guwardiya na may bibilhin lang ako sa labas. Ang bulong ni Nana Rosa. Bago siya umalis, hinati niya ang dalang tinapay at iniabot ang kalahati kay Trinidad. Sa madilim na silid na yon, sa gitna ng panganib at takot, sabay na kumain ng tinapay si Trinidad at Alejandro. Isang simpleng pagkilos na nagpakita ng kanilang pagkakaisa. Ang bawat kagat ay tila pagkuha ng lakas para sa mas malaking laban na paparating. Ang dalawang pusong sugatan ay unti-unting naghihilom sa ilalim ng iisang layunin, ang mabuhay at ibagsak ang kasamaan. Bakit niyo po ito ginagawa, sir? Ang tanong ni Trinidad. Ang kanyang boses ay puno ng pasasalamat. Maari po kayong mapahamak kapag nalaman ni Madam. Dahil ikaw lang ang tanging nagmalasakit sa akin, Trinidad. Habang ang lahat ay tinitingnan ako bilang isang pabigat o isang paraan para makuha ang yaman, ikaw ang nakakita sa akin bilang tao. Ang sagot ni Alejandro, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa katotohanan. At dahil kailangan nating mahanap ang orihinal na testamento ni Papa, alam kong hindi ako ang tanging tagapagmana. Alam kong may iniwan si Papa na magpapabagsak kay Amalia. Nasaan po ang testamentong yon? Ang tanong ni Trinidad. Iyon ang hindi ko alam. Pero siguradong hindi iyon inalis ni Amalia sa mansyong ito. Gusto niyang nakikita ang kanyang tagumpay araw-araw. Ang sagot ni Alejandro. Nang gabing iyon, matapos mapayapa ang kanyang kalooban dahil sa balitang ligtas na ang operasyon ni Gabriel, inutusan si Trinidad ni Amalia na linisin ang kanyang master bedroom dahil ang ibang katulong ay abala sa paghahanda para sa anibersaryo. Habang maingat na inaayos ni Trinidad ang mga unan sa malaking kama ni Amalia, may naramdaman siyang matigas na bagay sa loob ng isa sa mga punda. Dahan-dahan niyang binuksan ang zipper nito. Doon, nakatago ang isang makapal na sobre na may selyo ng isang kilalang abogado. Nang ilabas niya ang papel, ang unang nakita niya ay ang pangalan ni Alejandro at isang pangalan na hindi pamilyar sa kanya. Ngunit ang pinakanakakagimbal ay ang petsa. Ang testamento ay binago ilang araw bago mamatay ang ama ni Alejandro at ang nakasulat doon ay kabaligtaran ng lahat ng sinasabi ni Amalia. Napatigil si Trinidad. Ang kanyang hininga ay napatid nang marinig niya ang tunog ng mga takong ni Amalia na papalapit sa pinto ng silid. Isang linggo na lang, Trinidad. Isang linggo na lang at matatapos na ang lahat ng pagpapanggap na ito. Ang mga salitang yon ni Alejandro ay tila isang pangako na nakaukit sa hangin ng madilim na silid. Ngunit bago narating ang katahimikang ito, muntik nang gumuho ang mundo ni Trinidad sa loob ng silid ni Doña Amalia. Nang marinig ni Trinidad ang tunog ng mga takong napapalapit, mabilis niyang isiningit ang makapal na sobre pabalik sa loob ng punda ng unan at maingat na inayos ang gusot ng kumot. Ang kanyang puso ay parang tambol na, nagwawala sa loob ng kanyang dibdib. Nang bumukas ang pinto, nakatayo na siya sa gilid, nakayuko, at hawak ang isang basahan, ang perpektong larawan ng isang alilang walang malay. Anong ginagawa mo pa rito?
Tapos na ba ang paglilinis mo? Ang matalim na tanong ni Amalia habang sinusuri ang bawat sulok ng silid. Opo, madam. Katatapos ko lang po, ang sagot ni Trinidad. Pilit niyang pinakalma ang kanyang boses, kahit na nararamdaman niya ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Sa kabutihang palad, ang atensyon ni Amalia ay nakatuon sa kanyang alahas na nasa ibabaw ng dresser. Kaya hindi nito napansin ang bahagyang panginginig ng mga kamay ni Trinidad. Mabilis na lumabas ang bida, bitbit ang kaalaman na ang susi sa kanilang kalayaan ay nasa loob lang ng una ng kanyang kaaway. Pagbalik niya sa silid ni Alejandro, agad niyang ibinalita ang kanyang nadiskubre. Ngunit hindi lang ang testamento ang naging focus nila noong gabing iyon. Alam nilang hindi sapat ang ebidensya kung mananatiling mahina ang katawan ni Alejandro. Kailangan nilang magmadali. Kailangan mong tumayo, sir. Kailangan mong patunayan sa kanila na hindi ka nabilanggo ng iyong sariling katawan. Ang bulong ni Trinidad habang inaalalayan ang lalaki sa gilid ng kama. Ang bawat gabi ay naging isang lihim na paghihirap. Sa ilalim ng malamlam na ilaw, pinilit ni Alejandro na gamitin ang kanyang mga binti na matagal nang hindi nakakadama ng bigat. Ang bawat hakbang ay tila isang pag-akyat sa isang matarik na bundok. Ang pawis ay gumugulong sa kanyang noo at ang kanyang mga kalamnan ay nanginginig sa sakit. Sa isang pagkakataon na muntik nang mawalan ng balanse si Alejandro, mabilis siyang sinalo ni Trinidad. Ang mukha ni Alejandro ay nakabaon sa balikat ng babae. Ang kanyang mabigat na paghinga ay dumadampi sa leeg ni Trinidad. Sa sandaling iyon, hindi sila ang mayamang amo at ang mahirap na alila. Sila ay dalawang tao lamang na naghahawak kamay sa gitna ng apoy. Salamat, Trinidad. Kung hindi dahil sa'yo, baka matagal na akong sumuko. Ang bulong ni Alejandro, ang kanyang boses ay puno ng emosyon na higit pa sa pasasalamat. Ngunit ang kanilang pag-asa ay muling nanganib nang makarinig sila ng usapan mula sa kabilang silid. Narinig ni Trinidad ang boses ni Celestine at Doña Amalia na nagpaplano para sa gabi ng anibersaryo. Gusto ko nang matapos ang lahat ng ito, tita. Malamig na sabi ni Celestine habang mahigpit na nakatingin sa mga dokumento sa mesa. Pagkatapos ng anibersaryo, kailangang mawala si Alejandro sa buhay natin. Bahagya siyang ngumiti bago nagpatuloy sa mahinang tinig. Kapag nagkaroon ng hindi inaasahang komplikasyon sa kanyang kondisyon, walang magdududa at kung may maghanap ng masisisi, saglit siyang tumingin sa pinto. Madaling ituro si Trinidad dahil siya ang huling kasama nito. Kasunod nito ay ang mabigat na katahimikan na mas nakakatakot kaysa sa kanyang malamig na pagtawa. Sa sandaling iyon, malinaw na ang usapan ay hindi na lamang tungkol sa galit o inggit, kundi sa isang planong kayang sumira ng buhay ng iba, alang-alang sa kapangyarihan at kasakiman. Ramdam ni Trinidad ang panlalamig ng kanyang buong katawan. Hindi lang ang yaman ang gusto nilang kunin, kundi ang buhay mismo ni Alejandro. At balak pa nilang gamitin ang pangalan ni Trinidad para sa kanilang krimen. Isang linggo na lang, Trinidad, ulit ni Alejandro, habang mahigpit na hinahawakan ng kamay ng babae. Ang kanyang mga mata ay nagniningning na sa determinasyon. Pagkatapos nito, malaya na tayo. Ngunit kailangan nating maging mas mabilis kaysa sa kanilang kasamaan. Habang naghahanda si Trinidad na lumabas ng silid, napansin niyang may tila nawawala sa kanyang bulsa. Ang maliit na krus na ibinigay sa kanya ni Gabriel, ang kanyang anting-anting ng pag-asa. Kinabahan si Trinidad. Saan niya ito naiwan? Sa silid ba ni Amalia? Kung makikita yon ng matanda, malalaman nitong may pumasok sa kanyang silid at nalaman ang kanyang sikreto. Kainin mo yan, Trinidad. Sayang naman ang grasya. Baka magtampo ang langit sa iyo. Ang boses ni Celestine ay punong-puno ng tamis na may halong lason habang itinuturo niya ang isang plato ng mga tira-tirang pagkain sa gilid ng lababo.
Sa harap ng kanyang mga kaibigang galing sa marangyang lipunan, ipinapakita ni Celestine ang kanyang kabaitan sa pamamagitan ng pagpapakain sa kanilang katulong. Ang tawanan ng mga dalaga sa salas ay tila mga hiyaw ng mga ibong mandaragit na nagdiriwang sa gitna ng gutom ng iba. "Salamat po, Miss Celestine," ang tanging naisagot ni Trinidad. Nakatayo siya roon, nakayuko, habang ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa gilid ng kanyang apron. Ang bawat subo ng malamig na pagkain ay tila isang bato na bumabara sa kanyang lalamunan. Hindi ang gutom ang nagpapahirap sa kanya, kundi ang pagyurak sa kanyang dignidad sa harap ng maraming tao. Alam ni Trinidad na bawat titig ni Celestine ay puno ng panunuya, isang tahimik na paalala na sa bahay na ito, ang isang katulad niya ay mas mababa pa sa mga alagang aso ng mga De La Vega. Tinitiis ni Trinidad ang lahat, ang bawat pangungutya, ang bawat pagpapahiya. Lahat ng ito ay iniaalay niya para sa kaligtasan ni Gabriel at para sa lihim na pagpapalakas ni Alejandro. Sa kanyang isipan, ang bawat segundo ng pagdurusa ay isang hakbang palapit sa kanilang paglaya. Nang gabing iyon, matapos ang magarbong pagtitipon, tahimik na pumasok si Celestine sa silid ni Alejandro habang hawak ang isang baso ng alak. Bahagyang mapula ang kanyang mga pisngi, tila naapektuhan ng ininom, ngunit mas kapansin-pansin ang kakaibang tingin sa kanyang mga mata. Isang halo ng selos, galit, at matagal nang kinikimkim na damdamin. Mula sa may pintuan, napansin niyo ni Trinidad. Tahimik siyang napahigpit sa hawak niyang tray habang pinagmamasdan ang dalaga. May kakaiba sa kilos ni Celestine ng gabing iyon na para bang may balak itong matagal nang pinag-iisipan. Habang lumalalim ang katahimikan sa silid, unti-unting bumigat ang pakiramdam ni Trinidad. Ramdam niyang may paparating na pangyayaring maaring tuluyang magbago sa buhay ng lahat sa loob ng mansyon. Alam mo, Alejandro, minsan iniisip ko kung naririnig mo ba talaga ang lahat. Ang bulong ni Celestine habang hinahaplos ang mukha ng lalaki nang may diwastong diin. Dahil kung naririnig mo ako, dapat alam mong hindi ko hahayaang mapunta ka sa iba, lalo na sa isang alilang katulad niya. Lumingon si Celestine kay Trinidad na noon ay nag-aayos ng mga kurtina. "Bakit ganyan ka makatingin sa kanya, Trinidad? Akala mo ba ay hindi ko napapansin ang mga titig mo? Isang katulong ka lang, huwag mong kakalimutan ang lugar mo sa mundong ito." Hindi sumagot si Trinidad, ngunit ang kanyang puso ay nagsisimulang kabahan. Nakita ba ni Celestine ang pagkislot ng mata ni Alejandro? O sadyang naghihinala lang ito dahil sa matalas na pakiramdam ng isang babaeng puno ng inggit? Nang lumabas si Celestine upang kumuha ng tubig, naiwan ang dalawa sa silid. Lumapit si Trinidad kay Alejandro upang ayusin ang kumot nito. Nakita niya ang panginginig ng panga ni Alejandro, isang tanda ng matinding pagtitimpi sa galit na nararamdaman nito para sa kanyang fiancé. Dahan-dahang binuksan ni Alejandro ang kanyang palad at inilabas ang isang malinis at mabangong panyo na nakatago sa ilalim ng kanyang unan. Iniabot niya ito kay Trinidad nang hindi tumitingin. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang dumampi sa kamay ng babae. "Gamitin mo iyan para punasan ang iyong mga luha," ang halos pabulong na sabi ni Alejandro. Ang simpleng panyong iyon ay tila naging isang baluti para kay Trinidad. Sa gitna ng lahat ng pang-aalipusta ni Celestine, ang pagkilala ni Alejandro sa kanyang sakit ay sapat na upang bigyan siya ng lakas na tumayo muli. Ang init ng panyo sa kanyang palad ay tila isang lihim na yakap na nagpapatahimik sa bagyo sa loob ng kanyang dibdib. Ngunit ang kanilang sandali ng kapayapaan ay biglang nyanig ng isang malakas na kalabog mula sa silid ni Doña Amalia. Pumasok si Amalia sa silid ni Alejandro. Ang kanyang mukha ay kasing pula ng apoy. Hawak niya ang isang lumang cellphone, ang cellphone na ginagamit ni Trinidad at Alejandro upang makipag-ugnayan kay Nana Rosa.
Anong ibig sabihin nito, Trinidad? Ang sigaw ni Amalia. Ang boses niya ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Nahanap ko ito sa ilalim ng kama ng aking anak. Kanino ito? At sino ang tinatawagan mo gabi-gabi sa loob ng bahay ko? Ramdam ni Trinidad ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang kanyang lihim na sandata ay nahanap na ng kaaway. At sa pagkakataong ito, wala siyang maipalusot na dahilan na paniniwalaan ng matanda. Akala mo ba ay maluloko mo ako sa loob ng sarili kong pamamahay, Trinidad? Isang hamak na manghihilot na pinatira ko rito dahil sa awa. Pero ahas pala na nagtatago sa ilalim ng kama. Ang boses ni Doña Amalia ay hindi na lamang matalim. Ito ay puno ng purong kapuotan. Bago pa makasagot si Trinidad, naramdaman niya ang malakas na paghila ni Amalia sa kanyang buhok. Pilit siyang itinatayo mula sa kanyang pagkakaluhod. Ang cellphone na hawak ng matanda ay marahas na ibinato sa dingding. Dahilan upang magkawatak-watak ang mga bahagi nito sa sahig. Kasabay ng pagdurog sa tanging ugnayan ni Trinidad sa labas. Madam, maawa po kayo. Hindi ko po alam kung kanino yan. Ang pagsisinungaling ni Trinidad sa gitna ng hapdi ng kanyang anit. Huwag mo akong gamitan ng iyong mga luhang pambata. Alam ko ang bawat galaw mo. Kasunod nito ay ang sunod-sunod na sampal na dumapo sa pisngi ni Trinidad. Ang bawat tama ng palad ni Amalia ay tila isang pagsabog ng sakit at liwanag sa paningin ng bida. Ngunit sa kabila ng sakit ng pisngi, mas masakit para kay Trinidad ang makita ang nanlilisik na mga mata ni Alejandro mula sa kama. Nakikita ng lalaki ang bawat pagpapakasakit ng babaeng nag-alaga sa kanya. Ngunit hindi siya pwedeng gumalaw nang hindi nasisira ang kanilang plano. Ikalat niyo ang babaeng ito sa bodega. Huwag bibigyan ng pagkain o tubig hanggat hindi umaamin. Ang utos ni Amalia sa dalawang gwardiyang pumasok sa silid. Kinaladkad si Trinidad sa mamahabang pasilyo. Ang kanyang mga paa ay sumasayad sa malamig na sahig. Ang huling nakita niya bago sumara ang pinto ng silid ni Alejandro ay ang mga kamao ng lalaki na nakakuyom ng mahigpit sa ilalim ng kumot. Isang tahimik na panunumpa ng paghihiganti. Ang bodega ay madilim, maalikabok, at puno ng mga lumang kagamitan na kinalimutan na ng panahon. Nang itulak siya papasok at marinig ang malakas na tunog ng pagpihit ng kandado mula sa labas, binalot si Trinidad ng isang uri ng katahimikan na tila sumasakal sa kanya. Napaupo siya sa isang sulok. Ang kanyang mukha ay namamaga at ang kanyang katawan ay nanginginig sa ginawa't takot. Gabriel! Anak ko! Ang pabulong niyang tawag sa hangin. Sa dilim ng bodegang iyon, ang imahe ng kanyang anak, ang tanging nagsisilbing ilaw. Ipinikit ni Trinidad ang kanyang mga mata at pilit na inalala ang isang hapon sa kanilang probinsya bago ang lahat ng trahedya. Naalala niya ang malutong na tawa ni Gabriel habang nagtatampisaw sa ulan, ang maliliit na kamay nito na humahawak sa kanyang pisngi at ang pangako niyang hinding-hindi siya susuko. Ang alaala ng nangiti ni Gabriel sa ilalim ng ulan ay tila isang mainit na kumot na bumalot sa kanyang nanlalamig na puso. Hindi ako mamamatay rito, hindi ko hahayaang manalo ang kasamaan sa gabing ito, ang determinadong bulong ni Trinidad sa sarili, habang pilit na itinatayo ang kanyang nanghihinang katawan. Lumipas ang mga oras na tila mga taon sa loob ng kadiliman, ngunit ang katahimikan ng gabi ay biglang nabasag ng isang malayong tunog, ang maringal na tugtog ng orkestra na nagmumula sa hardin ng mansyon. Ang mga hiyaw ng katuwaan ng mga bisita, ang kalansing ng mga baso ng wine, at ang liwanag ng mga paputok na bahagyang sumisilip sa maliit na siwang ng bintana ng bodega. Ang gabi ng anibersaryo ay nagsimula na. Ito ang gabing itinakda para sa kamatayan ni Alejandro at sa pagbagsak ni Trinidad. Habang naririnig niya ang musika, naramdaman ni Trinidad ang isang mahinang kalos sa kabilang panig ng pinto. Ang tunog ng susi
na dahan-dahang ipinapasok sa kandado. Trinidad, naririnig mo ba ako? Magmadali ka, wala tayong oras. Ang boses ni Nana Rosa ay puno ng kaba. Hayop ang tingin nila sa akin, pero hindi nila alam na ang isang sugatang ina ang pinakamapanganib na kaaway kapag ang buhay ng kanyang anak ang nakataya. Ang kaisipang ito ang tanging nagpapatibay sa nanghihinang tuhod ni Trinidad nang dahan-dahang bumukas ang pinto ng bodega. Ang liwanag mula sa pasilyo ay tila sumugat sa kanyang mga matang nasanay sa dilim. Doon, nakatayo si Nana Rosa. Nanginginig ang mga kamay habang hawak ang isang bungkos ng mga susi. Ang muka ng matanda ay puno ng takot, ngunit may determinasyong hindi matitinag. Trinidad, magmadali ka. Ang lahat ay nasa garden para sa anibersaryo. Wala ang mga gwardiya sa loob ng mansyon dahil kailangan sila sa labas para sa mga VIP. Ang mabilis na bulong ni Nana Rosa. Inabutan niya si Trinidad ng isang baso ng tubig at isang maliit na flashlight. Uminom ka muna. Kailangan mo ng lakas para sa susunod mong gagawin. Mabilis na nilunok ni Trinidad ang tubig. Ang bawat patak ay tila nagbibigay ng bagong buhay sa kanyang nanunuyong lalamunan. Hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Alam niyang ito na ang huling pagkakataon. Kung mabibigo siya ngayon, hindi lang ang buhay niya ang mawawala, kundi pati na rin ang pagkakataon ni Alejandro na mabuhay ng malaya. Tahimik silang naglakad sa mga madidilim na pasilyo ng mansyon, iniiwasan ang bawat lugar na maaaring may makakita sa kanila. Ang maringal na tugtog ng orkestra mula sa labas ay tila isang malupit na kabaligtaran sa tensyong namamayani sa loob. Sa gitna ng karangyaan ng mga De La Vega, si Trinidad ay tila isang anino na naglalakad sa gitna ng mga multo ng nakaraan. Narating niya ang pintuan ng security control room sa ikalawang palapag. Ayon kay Alejandro, dito itinatago ang lahat ng mga footage mula sa mga CCTV camera na nakakalat sa buong mansyon, pati na ang sa loob ng silid ng kainan kung saan palaging inihahanda ang pagkain ni Alejandro. Nang makapasok siya, ang lamig ng aircon sa loob ay tila yumakap sa kanyang balat. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa 12-dosenang mga monitor na nagpapakita ng iba't ibang sulok ng mansyon. Nakita niya sa isang monitor si Doña Amalia, nakasuot ng isang makinang na gown, nakangiti sa mga bisita habang hawak ang isang baso ng champagne. Ang galit na nararamdaman ni Trinidad ay tila apoy na biglang nagliyab habang nanginginig ang kanyang mga daliri sa pagpindot sa keyboard ng computer. Biglang pumasok sa kanyang isipan ang naging bulong ni Alejandro noong gabing hawak nito ang kanyang kamay. Magtiwala ka sa akin, Trinidad. Ang katotohanan ay hindi kailanman mananatiling nakatago sa dilim. Naramdaman ni Trinidad ang tila isang mainit na haplos sa kanyang balikat, isang alaala ng tiwala na nagpatahimik sa panginginig ng kanyang mga kamay. Nahanap niya ang petsa ng gabi kung kailan unang inatake si Alejandro. Dahan-dahan niyang ni-rewind ang video. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang pinapanood ang bawat segundo. Doon, sa malinaw na kuha ng kamera, nakita niya si Doña Amalia na maingat na binubuksan ng isang maliit na pakete at ibinubuhos ang puting pulbos sa loob ng mangkok ng sopas ni Alejandro. Pagkatapos, maingat na hinalo ito ng matanda bago ibigay sa katulong na magdadala sa itaas. Nahanap ko na! Nahanap ko na ang katibayan, ang pabulong na iyak ni Trinidad. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa keyboard, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa matinding kaginhawaan. Mabilis niyang isinalpak ang isang USB drive na ibinigay ni Alejandro noon upang kopyahin ang file. Ang progress bar sa screen ay tila gumagalaw sa bilis ng isang pagong. 10%, 20%. Bawat segundo ay tila isang oras. Ang musika sa labas ay tila lalong lumalakas
Hudyat na malapit na ang pinakatampok na bahagi ng programa. Nang sa wakas ay matapos ang pagkopya, mabilis na binunot ni Trinidad ang USB drive at itinago ito sa loob ng kanyang medyas. Lalabas na sana siya ng pinto nang biglang tumunog ang pagpihita ng trangka mula sa kabilang panig. Bumukas ang pinto ng malakas. Isang malaking lalaki na nakasuot ng uniforme ng security guard ang nakatayo roon, may hawak na radyo at nakatingin ng diretso sa mga mata ni Trinidad. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, ngunit ang kanyang kamay ay mabilis na humawak sa balikat ni Trinidad. Pinipigilan ang kanyang pagtakas. Anong ginagawa mo rito? Bakit ka nakapasok sa silid na ito? Ang matigas na tanong ng gwardiya. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa maliit na silid. Tila isang hatol. Nawawakasan ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Mamatay ka na rin kasama ng mga sikretong yan dahil walang makakalabas ng buhay sa silid na ito. Ang mga salitang iyon ay hindi binigkas ng gwardiya, ngunit iyon ang nababasa ni Trinidad sa malamig at walang emosyong mga mata nito. Ang kamay ng lalaki na nakahawak sa kanyang balikat ay tila isang bakal na sipit na unti-unting dumudurog sa kanyang pag-asa. Ramdam ni Trinidad ang USB drive sa loob ng kanyang medyas, isang maliit na bagay na nagtataglay ng bigat ng katarungan, ngunit tila napakalayo na para maipakita sa mundo. Mang Berting, bitawan mo siya. Maawa ka sa sarili mo at sa pamilya mo. Ang boses ni Nana Rosa ay nanggaling sa dilim ng pasilyo. Lumitaw ang matandang mayordoma. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha habang hawak ang isang maliit na sobre. Lumapit siya sa gwardiya. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Naalala mo ba, Berting? Noong nakaraang buwan, noong hindi makalakad ang asawa mo dahil sa matinding rayuma at wala kayong pambayad sa doktor, sino ang pumunta sa inyo gabi-gabi para hilutin siya ng libre? Sino ang nagbigay ng mga halamang gamot na nagpatayo sa kanya? Ang pagsusumamo ni Nana Rosa habang itinuturo si Trinidad, napatigil ang gwardiya. Ang higpit ng kanyang hawak sa balikat ni Trinidad ay unti-unting lumuwag. Tumingin siya kay Trinidad. Pagkatapos ay sa monitor na nagpapakita ng maringal na anibersaryo sa ibaba. Nakikita niya roon ang mga taong nagtatawanan habang may mga pusong pilit na dinudurog sa loob ng mansyong yon. Isang matagal na katahimikan ang namayani. Tanging ang tunog ng radyo ng gwardiya ang nagbibigay ng ingay. Umalis na kayo. Ngayon din, ang pabulong na sabi ni Mang Berting. Lumingon siya sa kabilang direksyon. Tila walang nakita. Wala akong nakitang alila rito. Bilisan niyo bago mag-ikot ang head security. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Trinidad. Isang mabilis na tango ng pasasalamat ang ibinigay niya bago mabilis na bumaba patungo sa likod ng entablado sa garden. Ang bawat hakbang niya ay tila isang sayaw sa gitna ng mga patalim. Ang musika ng orkestra ay lalong lumalakas. Ang bango ng mga mamahaling bulaklak ay humahalo sa amoy ng pawis at takot. Sa gitna ng liwanag ng mga chandelier na nakasabit sa mga puno, nakita niya si Alejandro. Nakaupo ito sa kanyang wheelchair. Ang muka ay walang emosyon gaya ng dati, ngunit ang kanyang mga mata ay nakapako sa direksyon kung saan alam niyang darating si Trinidad. Sa tabi niya, si Doña Amalia at si Celestine ay nagniningning sa kanilang mga gown, tila mga reyna ng isang kahariang itinayo sa mga kasinungalingan. Sa gitna ng daan-daang mga bisita, sa gitna ng ingay at tawanan, nagtagpo ang mga mata ni na Trinidad at Alejandro. Walang salitang namutawi, walang kumpas ng kamay. Isang matagal at malalim na tinginan lamang na nagsasabing, "Nandito na ako. Hindi tayo mabibigo." Ang kislap sa mga mata ni Alejandro ay sapat na upang pawiin ang lahat ng pagod at sakit na dinanas ni Trinidad sa loob ng bodega. Pumunta si Trinidad sa likod ng malaking LED screen kung saan naroon ang control booth para sa video presentation. Ang technician ay abala sa pakikipag-usap sa radyo.
Gamit ang lahat ng kanyang lakas ng loob, lumapit si Trinidad at mabilis na isinalpak ang USB drive sa main computer nang hindi napapansin ng technician na abala sa pag-aayos ng volume. At ngayon, mga kaibigan, ang boses ni Doña Amalia ay umalingaw-ngaw sa buong garden, puno ng pekeng katuwaan at dangal. Sa pagdiriwang ng ating anibersaryo, nais kong ipakita sa inyo ang buhay at dedikasyon ng pamilya De La Vega. Isang maikling pagbabalik-tanaw sa pagmamahal na nagtayo sa pundasyong ito. Namatay ang mga ilaw sa paligid. Ang malaking screen ay nagsimulang magliwanag. Ramdam ni Trinidad ang panunuyo ng kanyang lalamunan habang nakatayo sa dilim, nakahawak sa malamig na bakal ng entablado. Ito na ang katapusan ng iyong mga kasinungalingan, madam, ang pabulong na panata ni Trinidad. Ngunit bago pa man mag-umpisa ang video, isang kamay ang biglang humawak sa braso ni Trinidad sa dilim. Isang pamilyar na pabango, matapang, mahal, at nakakasakal. Akala mo ba ay hindi ko alam ang bawat kilos mo, Trinidad? It's showtime, but not for you. Ang bulong ni Celestine sa kanyang tenga. Habang isang matalim na bagay ang naramdaman ni Trinidad na nakadiin sa kanyang tagiliran. Akala mo ba ay ikaw ang mas matalino sa ating dalawa, Trinidad? Isang hamak na alila laban sa isang De La Vega. Ang bulong ni Celestine ay parang tusok ng karayom sa pandinig ni Trinidad habang ramdam niya ang matalim na dulo ng isang lihim na patalim na nakadiin sa kanyang tagiliran. Nasa dilim sila ng backstage, ilang metro lang ang layo mula sa nagniningning na entablado kung saan nakatayo si Doña Amalia. Ang bawat tibok ng puso ni Trinidad ay tila isang babala. Ngunit sa halip na manginig, isang malamig na kapayapaan ang bumalot sa kanya. Tumingin siya nang diretso sa mga mata ni Celestine. Ang mga matang dati ay puno ng takot. Ngayon ay puno na ng puot at paninindigan. Tapos na ang oras ninyo, Celestine. Kahit patayin mo ako rito, hindi mo na mapipigilan ang katotohanan. Ang mahinahon, ngunit matalim na sagot ni Trinidad. Kasabay ng kanyang mga salita, ang malaking LED screen sa gitna ng garden ay nagliwanag. Ang masayang musika ay biglang naputol, pinalitan ng isang mabigat at nakakabinging katahimikan. Ang mga bisitang kanina lang ay nagtatawanan ay sabay-sabay na napatingin sa screen. Hindi ang magagandang larawan ng pamilya De La Vega ang lumabas. Sa halip, isang malinaw at madilim na kuha ng CCTV ang bumulaga sa lahat. Doon, kitang-kita ang mukha ni Doña Amalia, maingat na nagbubuhos ng puting pulbos sa pagkain ni Alejandro. Ang bawat kilos ng matanda, ang bawat mapanuring tingin nito sa paligid bago isagawa ang krimen, ay napanood ng daan-daang mga tao, kabilang ang mga mamamahayag at mga kilalang personalidad sa lipunan. Ang katahimikang bumalot sa garden ay mas malakas pa sa anumang pagsabog. Si Doña Amalia, na kanina lang ay nakatayo nang may dangal sa gitna ng stage, ay tila naging isang estatwang bato. Ang kanyang muka ay nawalan ng kulay, ang kanyang mga labi ay nanginig, habang pilit na humahanap ng mga salitang hindi dumating. Ang kanyang banal na maskara ay tuluyan ng nadurog sa harap ng buong mundo. Anong kalokohan ito? Patayin niyo ang screen. Isang manipulasyon lang ito. Ang desperadong sigaw ni Amalia. Ngunit ang kanyang boses ay naging paos at mahina. Sa gitna ng kaguluhan, isang himala ang naganap na nagpatigil sa lahat. Mula sa kanyang wheelchair, dahan-dahang gumalaw si Alejandro. Hindi ang paggalaw ng isang may sakit, kundi ang paggalaw ng isang taong muling nabuhay. Binitawan niya ang mga armrest ng kanyang upuan. Sa harap ng lahat, dahan-dahan siyang tumayo. Ang kanyang mga binti, na akala ng lahat ay wala ng buhay, ay tumayo ng matuwid at matatag. Naglakad siya patungo sa gitna ng entablado. Ang bawat hakbang niya sa kahoy na sahig ay tila tunog ng hatol ng kamatayan para kay Amalia. Ang mga bisita ay napasinghap. Ang mga kamera ay walang tigil sa pagkuha ng larawan. Hindi ito manipulasyon, Mama.
Ang boses ni Alejandro ay umalingaw-ngaw sa mga speaker. Malakas, buo, at puno ng otoridad. Lumapit siya kay Amalia. Ang kanyang mga mata ay nanunuring tila isang hukom. Ang tanging manipulasyon dito ay ang buhay na binuo mo sa ibabaw ng aking pagkakasakit. Dito naganap ang pinakamasakit na sandali para kay Amalia. Itinaas ni Alejandro ang kanyang kamay at dahan-dahang tinanggal ang mamahaling kwintas sa leeg ng kanyang ina. Ang kwintas na simbolo ng kapangyarihang ninakaw nito. Hindi mo na kailangan ang mga palamuting ito sa loob ng rehas. Ang malamig na sabi ni Alejandro. Hindi mo ako anak. Isang mamamatay tao ka na nagtago sa likod ng rosaryo. Nabitawan ni Celestine ang kanyang hawak na patalim nang makita ang mga pulis na mabilis na umaakyat sa entablado. Ang kanyang muka ay puno ng takot habang pilit na nagtatago sa likod ng mga kurtina. Ngunit huli na ang lahat. Ang bawat sulok ng mansyon ay napapalibutan na. Ang huling imahe na nakita ng mga bisita bago ang gulo ay si Doña Amalia, ang reyna ng mga De la Vega, na nakaluhod sa sahig, umiiyak at nagmamakaawa, habang ang mga bakal na ipos ay kumakapit sa kanyang mga pulso. Ang kanyang dangal na itinayo sa loob ng maraming taon ay tuluyan ng naging abo sa ilalim ng malamig na liwanag ng mga chandelier. Sa kabilang dako, sa dilim ng backstage, nararamdaman ni Trinidad ang pagbagsak ng kanyang sariling katawan sa pagod. Ngunit bago pa siya tuluyang bumigay, naramdaman niya ang dalawang malalakas na braso na sumalo sa kanya. Tapos na, Trinidad. Malaya na tayo. Ang bulong ni Alejandro sa kanyang tenga. Ang kanyang boses ay puno ng pangakong hindi na kailanman mababali. Ang tunog ng ritmo ng makinang nagbabantay sa aking puso ay tila isang mabilis na hakbang patungo sa kawalan. Bawat mahinang pintig ay isang pagsusumamo para sa isa pang pagkakataong mahawakan ang bukas. Ang amoy ng antiseptic at ang malamig na hangin sa loob ng operating room ay tila isang pader na naghihiwalay kay Teresa sa mundong puno ng gulo. Nakahiga siya. Ang kanyang paningin ay nakatuon sa malalaking ilaw sa kisame na tila mga bituin na unti-unting kumukurap. Nararamdaman niya ang mga kamay ng mga doktor at nurse na mabilis na kumikilos sa paligid ng kanyang katawan. Ngunit ang lahat ng ito ay tila nangyayari sa isang panaginip. Mrs. Valderrama, manatiling gising. Kailangan naming ilabas ang bata ngayon din. Ang boses ng doktor ay tila nagmumula sa kailaliman ng tubig. Sa labas ng silid, sa malamig na hallway ng ospital, isang kakaibang drama ang nagaganap. Naroon si Attorney Mateo, kasama ang mga pulis na kanina lamang ay nasa bangko. Nakatayo sa isang sulok si Doña Trinidad. Ang kanyang mga kamay ay nakaposas na sa likod. Ngunit ang kanyang muka ay wala pa ring bakas ng pagsisisi. Hindi ninyo ako maaaring ikulong ng ganito. Ako ang biktima rito. Pinatay ng babaeng niya ng anak ko. At ngayon ay ninanakaw niya ang aming ari-arian. Ang bulyaw ni Doña Trinidad ay umaalingaw-ngaw sa buong ospital. Nagpapalingon sa mga tao ng may pandidiri. Chantal, tumawag ka ng abogado. Sabihin mo sa kanila na binaluktot ng Teresa na yan ang katotohanan. Ngunit si Chantal ay hindi makasagot. Nakaupo siya sa isang tabi, nakatitig sa kawalan, habang hawak ang kanyang tiyan na nagsisimula na ring sumakit dahil sa matinding stress. Ang kanyang mukha ay punong-puno ng takot. Takot na sa wakas ay wala nang magliligtas sa kanya mula sa mga kasalanang itinago nila. Sa loob ng delivery room, sa gitna ng matinding sakit, naramdaman ni Teresa ang isang kakaibang katahimikan. Sa kanyang isipan, nakita niya ang imahe ng kanyang sariling ina na matagal na niyang hindi nakakasama. Tila hinahaplos nito ang kanyang noo at bumubulong ng, "Kaya mo yan, Teresa." Ang pag-ibig ng isang ina ay mas malakas kaysa sa kamatayan. Ang simpleng gunita na yon ay nagbigay kay Teresa ng huling lakas na kailangan niya. Sa isang huling matinding pag-ire, kasabay ng pagsabog ng lahat ng kanyang nararamdamang pighati, isang tunog ang bumasag sa katahimikan ng silid.
Hindi ito isang sigaw ng sakit. Ito ay ang unang iyak ng isang sanggol. Isang malakas, masigla, at puno ng buhay na tinig na tila nagpapahayag na ang katarungan ay narito na. Nang ilapag ang maliit at mainit na katawan ng sanggol sa dibdib ni Teresa, ang lahat ng pagod, ang lahat ng sipayo, at ang lahat ng sampal na tinanggap niya sa kamay ng mga Valderrama ay tila naglahong parang bula. Ang mga luha ni Teresa ay pumatak sa munting mukha ng kanyang anak, isang anak na hindi na magdadala ng sumpa ng mga Valderrama, kundi ang pag-asa ng isang bagong simula. Ang ganda niya, ang ganda ng aking anak. Bulong ni Teresa bago dahan-dahang pumikit ang kanyang mga mata dahil sa labis na kapaguran. Ngunit ang katahimikan ay mabilis na nabasag sa labas. Ang tunog ng pag-aresto kay Doña Trinidad ay sinabayan ng isang balitang mabilis na kumalat. Ang asawa ni Luisa, na kanina pa hinahanap ng mga awtoridad, ay sumuko na at nagbigay ng isang testimonya na magpapatunay na ang lahat ng transaksyong pinirmahan ni Carlo sa ilalim ng utos ni Doña Trinidad ay bahagi ng isang malaking money laundering scheme. Hindi! Hindi ninyo ako makukuha! Ang huling sigaw ni Doña Trinidad habang hinihila siya ng mga pulis patungo sa labas. Sa huling sandali, lumingon siya sa pinto ng delivery room at sa unang pagkakataon, ang kanyang mga mata ay kakikitaan ng isang matinding takot. Ang takot ng isang taong alam na ang kanyang karma ay dumating na. Habang inilalabas ang matanda, si Aling Rosa ay dumating, humahangos, at may dalang mga gamit para sa sanggol. Nakita niya si Attorney Mateo na nakatayo malapit sa pinto. Ang mukha ay may pahiwatig ng tagumpay at awa. "Kumusta ang mag-ina?" tanong ng matanda. "Ligtas sila, Aling Rosa. Ngunit may isang problema." Seryosong sabi ni Attorney Mateo. "May isang taong hindi natin inaasahan na dumating sa ospital na ito. Isang taong may dalang balita tungkol sa tunay na ama ni Carlo. At sa tunay na dahilan kung bakit ganito na lamang ang galit ni Doña Trinidad sa mga taong galing sa hirap. Anong lihim ng nakaraan ang magbubukas ng panibagong sugat sa pamilya Valderrama? At magagawa ba ni Teresa na harapin ang katotohanan ito sa gitna ng kanyang pagpapagaling?" Ang gabi ay tila nagtatapos na, ngunit ang mga anino ng nakaraan ay nagsisimula pa lamang lumantad sa ilalim ng liwanag ng katarungan. Ang bawat luhang pumatak sa marmol na sahig ng mansyong ito ay naging mga binhi ng katarungang ngayon ay aanihin na natin, Trinidad. Ang boses ni Alejandro ay tila isang banayad na hanging umiihip matapos ang isang malakas na bagyo. Nakatayo sila sa labas ng presinto, pinapanood ang pagpasok ng sasakyan ng mga pulis kung saan lulan ang mag-inang nagnakaw ng maraming taon ng kanilang buhay. Ang ingay ng mga sirena ay unti-unti nang humihina sa kalayuan. Pinalitan ng katahimikan ng madaling araw sa Manila. Sa loob ng selda, si Celestine ay hindi na tumitigil sa pag-iyak at pagmamakaawa. Ang kanyang mamahaling gown ay punit-punit na at puno ng dumi. Ang kanyang makeup ay kalat sa mukha dahil sa walang tigil na pagluha. "Hindi ko kasalanan ito. Si Tita Amalia ang nag-utos sa akin. Ayokong makulong. Mayaman ako. Hindi ako pwedeng mabulok dito." Ang kanyang hiyaw na tila isang batang inagawan ng laruan. Ngunit si Doña Amalia ay nanatiling tahimik sa isang sulok. Ang kanyang mga mata ay walang kibo, nakatitig sa kawalan. Ang pinakamasakit na parusa para sa kanya ay hindi ang rehas na bakal, kundi ang katotohanang ang lahat ng kanyang hiya o dangal na iningatan niya nang higit pa sa kanyang kaluluwa ay nadurog sa harap ng mga taong kinamumuhian niya. Wala na ang Imperyong de la Vega. Wala na ang kapangyarihang nagpabulag sa kanya. Ang tanging naiwan ay ang malamig na semento at ang anino ng kanyang sariling kasamaan. "Tapos na ang lahat ng bintang sayo, Trinidad," ang sabi ng hepe ng pulisya habang iniabot ang mga dokumentong nagpapatunay na walang basihan ang kaso ng pagnanakaw laban sa kanya. "Patawarin mo kami
kung naging bahagi kami ng iyong paghihirap. Hindi makapagsalita si Trinidad. Hawak niya ang papel na tila ba ito ang pinakamahalagang kayamanan sa mundo. Ang bawat letra doon ay nagsasabing siya ay malaya na. Hindi na siya ang alilang magnanakaw. Hindi na siya ang taong pwedeng apakan ng sinuman. Mabilis silang nagtungo sa ospital ni Alejandro. Habang binabagtas nila ang daan, hindi mapakali si Trinidad. Ang bawat segundong lumilipas ay tila isang taon sa kanyang pakiramdam. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa panyo na ibinigay ni Alejandro sa kanya noon. Ang panyong saksi sa kanyang mga lihim na hikbi. Pagdating sa silid ni Gabriel, dahan-dahang binuksan ni Trinidad ang pinto. Ang amoy ng alkohol at gamot ay hindi na nakakatakot ngayon. Ito ay amoy ng pag-asa. Doon, sa gitna ng puting kama, nakaupo si Gabriel. Ang kanyang mga pisngi ay may kulay na muli. At bagaman may oxygen pa sa kanyang ilong, ang kanyang mga mata ay nagniningning nang makita ang ina. Hindi na nakapaghintay si Trinidad. Tumakbo siya at dahan-dahang niyakap ang kanyang anak. Maingat na tila ba ito ay gawa sa marupok na kristal. Nay, ang tagal niyo po. Ang mahinang boses ni Gabriel, sabay haplos sa basang pisngi ni Trinidad. Sabi ni Nana Rosa, nagtatrabaho lang po kayo para sa gamot ko. Nay, huwag na po kayong aalis. Hindi na anak, hindi na aalis si nanay. Nandito na ako. Hindi na tayo magkakahiwalay kahit kailan. Ang sagot ni Trinidad, sa gitna ng kanyang mga hikbi, nakatayo si Alejandro sa pintuan, pinapanood ang mag-ina. Ang kanyang puso, na matagal nang naging bato, dahil sa pagtatraydor ng sariling pamilya, ay tila unti-unting natutunaw. Lumapit siya at ipinatong ang kanyang kamay sa balikat ni Trinidad. Ramdam ni Trinidad ang init at suporta ng lalaki, isang pakiramdam na ngayon lang niya naramdaman sa buong buhay niya. Ang pagiging protektado. Ipinagbili ko na ang mansyon, Trinidad. Ang pabulong na sabi ni Alejandro habang nakatingin kay Gabriel. Ang lahat ng yaman na natira ay inilagak ko na sa isang foundation para sa mga batang katulad ni Gabriel. Hindi ko kailangan ng yaman na galing sa dugo at luha ng iba. Gusto kong magsimula muli. Kasama kayo. Sa isang lugar na walang mapanghusgang mga mata. Tumingin si Trinidad kay Alejandro. Sa gitna ng lahat ng pait, natagpuan nila ang isang matamis na simula. Ang kalayaan ay hindi lang ang paglabas sa rehas, kundi ang pagkakaroon ng pagkakataong mahalin at mahalin muli ng walang takot. Sa wakas, Trinidad, ang amoy ng dagat ay sapat na para burahin ang lahat ng pait ng nakaraan. Ang mga salitang yon ni Alejandro ay tila isang dalangin habang nakatayo sila sa dalampasigan ng isang maliit na probinsya sa Pangasinan. Malayo na sila sa mausok at mapanghusgang lungsod ng Maynila. Wala na ang naglalakihang pader ng mansyon ng mga De La Vega, wala na ang mga nakabubulag na chandelier, at wala na ang mga matatulis na dila ng mga taong ang tingin sa pagkatao ay nakabase sa laman ng pitaka. Dito, sa isang simpleng bahay na gawa sa kawayan at nara, natagpuan ni na Trinidad at Alejandro ang tunay na kahulugan ng salitang tahanan. Ang bawat umaga ay nagsisimula sa tunog ng mga alon na humahalik sa pampang, sa halip na ang nakabibinging katahimikan ng isang silid na puno ng lason. Si Trinidad ay bumalik sa kanyang pinagmulang sining, ang panggagamot. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya nakayuko sa takot. Itinatag nila ni Alejandro ang Healing Hands Foundation, isang maliit na klinika sa ilalim ng mga puno ng niyog kung saan ang mga mahihirap na mangingisda at magsasaka ay pwedeng lumapit para sa libreng hilot at gamot. Ang bawat haplos ni Trinidad sa kanyang mga pasyente ay puno na ng dangal at pagmamahal dahil alam niyang ang kanyang mga kamay ay hindi na muling ituturing na marumi ng sinuman. Samantala, si Alejandro ay unti-unti na ring nagpapalakas. Bagaman may kaunting pilay pa sa kanyang paglakad, ang kanyang mukha ay puno na ng sigla.
Hindi na siya ang makapangyarihang tagapagmana na kinatatakutan. Siya na ngayon ang Kuya Alex, ka-Alex ng mga bata sa baryo, ang lalaking nagtuturo sa kanila ng pagbabasa at pagsusulat sa ilalim ng lilim ng mga puno. Isang hapon, habang si Trinidad ay nag-aayos ng mga pinatuyong halamang gamot sa beranda, nakita niya si Alejandro at si Gabriel sa buhanginan. Gumagawa ang dalawa ng isang malaking bangkang papel mula sa mga lumang dyaryo. Tito Alex, kapag natapos po ba ito, malayo po ba ang mararating nito? Ang tanong ni Gabriel. Ang kanyang boses ay puno ng kuryosidad at kalusugan. O Gabriel, katulad natin, ang bangkang ito ay dadaan sa maraming alon at bagyo. Maaring mabasa ito, maaring dumaan sa malalakas na hangin, pero hanggat may nagmamaneho rito na may mabuting puso, palagi itong makakahanap ng daan pauwi sa Pampang, ang sagot ni Alejandro habang maingat na inaayos ang layag ng papel. Napatigil si Trinidad sa kanyang ginagawa. Pinanood niya kung paano ginabayan ni Alejandro ang maliliit na kamay ni Gabriel upang pakawalan ng bangka sa tubig. Ang imahe ng dalawang lalaking pinakamahalaga sa kanyang buhay, na ngayon ay malaya at masaya, ay sapat na para mapuno ng luha ng katuwaan ang kanyang mga mata. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Trinidad na ang bawat sakripisyo, bawat sampal, at bawat gabing puno ng takot ay naging sulit. Lumapit si Alejandro kay Trinidad nang makauwi na si Gabriel sa loob ng bahay para magmeryenda. Tumingin sila sa papalubog na araw na nagpinta ng kulay kahel at purpura sa buong kalangitan. Masaya ka ba rito, Trinidad? Ang tanong ni Alejandro. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala at lalim. Higit pa sa masaya, Sir Alejandro. Dahil dito, nakakahinga na ako ng maluwag. Ang sagot ni Trinidad na hindi namamalayang tinatawag pa rin itong Sir. Sabi ko sa'yo, Alejandro na lang. Ang nakangiting pagtatama ng lalaki. Dahan-dahan niyang kinuha ang kamay ni Trinidad. Ang mga kamay na nagligtas sa kanya. Ang mga kamay na naging sandigan niya sa gitna ng kadiliman. Trinidad, ang panggagamot mo ay hindi lang para sa mga pasyente mo. Pinagaling mo rin ang puso ko. At kung papayagan mo ako, gusto kong gugulin ang natitira kong buhay sa pagpapatunay na ang isang Alila at isang De La Vega ay pwedeng magkaroon ng sariling langit. Ang katahimikan sa pagitan nila ay puno ng mga pangakong hindi na kailangang bigkasin. Ngunit sa gitna ng kanilang paglalakbay ng paghilom, isang katanungan pa ang nananatiling nakabitin sa hangin. Ang bawat paghampas ng alon sa Pampang ay tila isang himig ng pasasalamat. Isang paalala na ang dagat, kahit gaano kadelikado sa gitna ng bagyo, ay palaging bumabalik sa kanyang katahimikan. Sa huling hapon ng linggong iyon, ang kalangitan sa Pangasinan ay nagpinta ng pinakamagandang kulay ng ginto at rosas. Nakatayo si Trinidad sa ilalim ng isang matandang puno ng niyog. Pinapanood ang abot-langit na kagandahan ng kalikasan. Hawak niya ang isang maliit na basket ng mga sariwang dahon ng sambong at herbal na langis na siya mismo ang nagluto. Hindi na siya ang babaeng nakaluhod sa marmol na sahig ng Maynila. Siya na ngayon ang manang Trinidad, ang manghihilot na may gintong kamay at pusong busilak sa kanilang baryo. Trinidad, malalim na naman ang iniisip mo. Ang boses ni Alejandro ay malapit na sa kanyang likuran. Lumingon si Trinidad at isang matamis na ngangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Nakatayo si Alejandro, matuwid at matatag. Wala na ang wheelchair na dati ay nagsilbing bilangguan ng kanyang pagkatao. Bagaman may bahagyang bagal sa kanyang mga hakbang, bawat galaw niya ay puno ng bagong natatagpuan na kalayaan. Lumapit si Alejandro at tumayo sa tabi ni Trinidad. Sabay nilang pinanood si Gabriel na malayo-layo sa kanila, masayang nakikipaglaro sa isang asong kalye sa tabing dagat. Ang tawa ng bata ay malutong, malaya sa anumang bakas ng sakit na hika o takot. Iniisip ko lang, Alejandro,
Kung panaginip lang ba ang lahat ng ito? Ang pabulong na sabi ni Trinidad. Minsan, natatakot akong magising at makitang nasa bodega pa rin ako, naghihintay ng hatol ni Madam. Dahan-dahang hinawakan ni Alejandro ang kamay ni Trinidad. Ang kanyang mga daliri ay humalik sa mga kalyo sa palad ng babae, mga kalyong simbolo ng kanyang sipag at sakripisyo. Hindi ito panaginip, mahal ko. Ang rehas ay bukas na, at ang mga tanikala ay tuluyan ng kinalawang at naputol. Ang katarungan ay hindi lang ang pagpapakulong sa kanila, kundi ang pagkakataong mabuhay tayo ng ganito, payapa, marangal, at magkasama. Tumingin si Alejandro ng malalim sa mga mata ni Trinidad. Sa gitna ng paglubog ng araw, nakita niya ang buong mundo sa mga matang yon. Napatawad mo na ba sila? Ang tanong ni Alejandro. Huminga ng malalim si Trinidad, dinadama ang alat ng hangin sa kanyang baga. Ang galit ay isang uri rin ng tanikala, Alejandro. Kung itatago ko yon sa puso ko, habang buhay pa rin akong bilanggo ni Amalia. Napatawad ko na ang nakaraan, hindi dahil karapat-dapat sila, kundi dahil karapat-dapat kaming maging masaya. Sa ilalim ng malalapad na dahon ng niyog, dahan-dahang iniyuko ni Alejandro ang kanyang ulo at idinikit ang kanyang noo sa noo ni Trinidad. Dito natin itatayo ang ating langit, Trinidad. Wala ng amo, wala ng alila. Dalawang kaluluwa lang na pinagtagpo ng tadhana para maghilom. Ang bulong ni Alejandro. Magkahawak kamay silang naglakad patungo sa kanilang maliit na bahay habang ang unang bituin ay nagsisimulang kumislap sa langit. Ngunit bago sila makarating sa pintuan, isang boses mula sa kalsada ang tumawag sa kanila. Isang matandang lalaki, isang mangingisda na may pasa na lambat, ang lumapit ng may pag-aalangan. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-alala. Manang Trinidad, Sir Alejandro, patawad po sa istorbo, ang sabi ng matanda. Ang aking apo ay may matinding lagnat at hindi na makahinga ng maayos. Sabi nila, kayo lang ang tanging makakatulong sa amin dito sa baryo. Maari po ba kayong sumama? Nagkatinginan sina Trinidad at Alejandro. Isang pamilyar na kislap ng determinasyon ang lumitaw sa kanilang mga mata. Ang kanilang misyon ay hindi natapos sa pagbagsak ng mga De La Vega. Ito ay nagsisimula pa lamang. Sige po, Mang Isko, kukunin ko lang ang aking gamit. Alejandro, pakihanda ang ating mga flashlight. Ang mabilis na sagot ni Trinidad. Habang naglalakad sila patungo sa bagong hamon, bit-bit ang kanilang mga gamit sa panggagamot. Alam ni na Trinidad at Alejandro na ang tunay na kayamanan ay hindi na susukat sa ginto, kundi sa bawat buhay na kanilang nahahaplos at napapagaling. Ang haplos ng katotohanan ay naging haplos ng pag-asa, isang kwentong hinding-hindi matatapos hanggat may isang pusong nangangailangan ng hilom. Ang buhay ay maihahalin tulad sa isang malawak na karagatan. May mga oras na ang mga alon ay malulupit at tila gustong lamunin ang ating pag-asa. Ngunit may mga oras din na ang tubig ay nagiging kasing linaw ng kristal, sumasalamin sa ganda ng langit. Sa pagtatapos ng kwento ni Trinidad at Alejandro, ang mga bagyong dumaan sa kanilang buhay ay hindi na lamang mga ala-ala ng pait, kundi mga patunay ng kanilang katatagan. Sa loob ng madilim na rehas ng presinto, ang katahimikan ay naging pinakamabigat na parusa para kay Doña Amalia. Doon, wala nang mga alilang pwedeng utusan, wala nang mga marangyang piging na pwedeng ipagmalaki, at wala nang mga palamuting ginto na pwedeng magtakip sa tos na budhi. Ang kanyang pinakamalaking pagkakamali ay hindi ang paghahangad ng yaman, kundi ang pag-iisip na ang dangal ng isang tao ay nasusukat sa taas ng kanyang katayuan sa lipunan. Natutunan niya sa pinakamasakit na paraan na ang katotohanan ay parang araw. Maaaring takpan ng ulap sa loob ng mahabang panahon, ngunit kailanman ay hindi pwedeng itago sa dilim. Si Celestine naman ay naiwang lunod sa sarili niyang mga luha ng panghihinayang. Ang kanyang kagandahan na ginamit niya bilang sandata
ay naging isang lantang bulaklak sa loob ng bilangguan. Ang kanyang kinabukasan na itinayo sa mga kasinungalingan ay tuluyan ng gumuho. Iniwan siyang nag-iisa sa gitna ng kanyang mga maling desisyon. Ngunit para kay Trinidad, ang kapayapaan ay hindi matatagpuan sa pagdurusa ng kanyang mga kaaway. Ang tanong na napatawad na ba niya ay may malalim na sagot. Ang pagpapatawad ni Trinidad ay hindi nangangahulugang tama ang ginawa sa kanya, kundi isang desisyon na huwag nang hayaan ang nakaraan na diktahan ng kanyang kasalukuyan. Pinili niyang magpatawad upang ang kanyang mga kamay ay manatiling malaya sa paghilom ng iba, sa halip na nakakuyom sa galit. Natagpuan niya ang tunay na kapayapaan sa bawat ngiti ni Gabriel at sa bawat haplos ng pagmamahal mula kay Alejandro. Ang aral na iniwan ng kanilang kwento para sa ating lahat ay simple ngunit napakalalim. Ang tunay na kapangyarihan ay hindi matatagpuan sa pananakit o pagpapasunod sa kapwa, kundi sa lakas ng loob na manatiling mabuti sa gitna ng kawalang katarungan. Ang utang na loob ay hindi dapat maging isang tanikala ng pang-aalipin, kundi isang bukal ng kusang loob na pagpapasalamat. Ipinakita ni Trinidad na ang isang hamak na manghihilot, na ang tanging puhunan ay ang kanyang pagkatao, ay mas mayaman pa sa sinumang reyna kung ang kanyang puso ay puno ng katotohanan. Sa huling pagsusuri, ang haplos ng katotohanan ay hindi lang kwento ng pag-ibig sa pagitan ng isang lalaki at isang babae. Ito ay kwento ng pag-ibig ng isang ina para sa kanyang anak, ng katapatan ng isang kaibigan tulad ni Nana Rosa, at ng pananampalataya sa kabutihan ng tao. Sa bawat haplos na nagpapagaling, may isang buhay na muling nabubuhay, at sa bawat katotohanang ibinubunyag, may isang kaluluwang lumalaya. Nagtatapos ang ating kwento sa isang larawan ng dalampasigan kung saan ang mga bakas ng paa ni na Trinidad, Alejandro at Gabriel ay dahan-dahang binubura ng alon. Ngunit ang kanilang kwento ay mananatiling nakaukit sa puso ng bawat nakinig. Isang paalala na pagkatapos ng pinakamadilim na gabi, ang umaga ay palaging darating. Bitbit ang pangako ng bagong simula at walang hanggang pag-asa. Ang huling bakas ng mga paa ni na Trinidad at Alejandro sa dalampasigan ay unti-unting nilamon ng dagat, ngunit ang kapayapaan sa kanilang mga puso ay mananatili habang buhay. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa inyong pagtitiyaga at pagsama sa akin hanggang sa huling yugto ng ating paglalakbay. Habang binubuo ko ang bawat bahagi ng kwentong ito, hindi ko mapigilang mapaluha, lalo na sa bahaging itinapon ni Doña Amalia ang gamot ni Gabriel sa putikan habang nagmamakaawa si Trinidad. Ramdam ko ang bawat hapdi ng kanyang puso dahil ang kwentong ito ay hango sa mga tunay na damdamin ng mga ina at kababaihang patuloy na lumalaban sa gitna ng kawalang katarungan. Ito ay bunga ng maraming oras ng pag-iisip upang maipakita na ang katotohanan, gaano man ito kailap, ay palaging makakahanap ng daan. Ang ating buhay ay parang ang gamot na niluluto ni Trinidad. Minsan ay mapait, minsan ay nakakasulasok ang amoy. Ngunit ito ang nagbibigay ng hilom sa mga sugat na hindi nakikita. Naway ang kwentong ito ay magsilbing haplos sa inyong mga pagod na kaluluwa. Kung kayo ang nasa kalagayan ni Trinidad, pipiliin nyo rin bang lumayo at magsimula ng payapang buhay o mas nanaisin nyo ang manatili sa karangyaan kahit puno ng tinik? Nais kong marinig ang inyong mga opinyon. At habang nakikinig kayo, saan nyo kaya ako kasama? Marahil ay nagluluto kayo para sa inyong pamilya, naglilinis ng bahay, o nagpapahinga matapos ang isang mahabang araw ng pagtatrabaho. Ibahagi nyo naman sa comment section ang inyong lokasyon at ang bahagi ng kwento na pinakatumagos sa inyong puso. Huwag nyo ring kalimutang i-like at i-share ang video na ito upang mas marami pa tayong pusong mabigyan ng pag-asa.
Manatili sana kayong matatag at puno ng pag-ibig hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento ng buhay. Pamagat ng kwento. Haplos ng katotohanan. Ang dangal ng sugatang ina. Paalala. Ang lahat ng mga karakter at sitwasyon sa kwentong ito ay katang-isip lamang, nilikha para sa layuning libangin at magbigay ng positibong mensahe.